nanonood. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kasama natin sa Zoom at ganoon din po sa mga kapatid natin na nanonood dito po sa Facebook po natin. Ito po ang ating midweek service o yung prayer meeting natin. At sa panimula po ay ating pong awitin ang i-share po ng ating pastor. At pagkatapos po nito ay inihilingan po ang kapatid na Beth para po sa panimulang panalangin. Lord, I come
Inihilingan po ang kapatid na Beth sa panimulang panalangin po. Stop to speak. Ayan. At tayo po ay manalangin. Tunay po kaming napakapalad, aming Panginoon, sa gabing ito, sapagkat kami po ay inyong pinagsama-sama sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan sa Via Zoom, upang kami ay magpanalanginan, upang kami ay mag-aral na iyong mga salita. Tunay na nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan at tinataas namin ang papuri at pagluwalhati sa iyong matamis na pangalan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa pag-aalaga at paggabay sa amin, sa pagpapalayo ninyo sa amin sa anumang karamdaman, sa anumang karahasan, at kami ay lagi ninyong iniingatan, inaalagaan, saan man kami dumako. Maraming pong salamat sa araw at gabi na ginawa ninyo ay kami ay binigyan ninyo ng maraming biyaya na hindi namin mabilang. Maraming pong salamat sa mga pagpapalang ito at nawa sa gabing ito ay ang sa amin ay mangunguna ay inyong patnubayan at inyong basbasan upang ang iyong mga salita ay mapasa amin, maisaisip namin at maisagawa. At dinadalangin din namin ang aming mga kasama na kung di man namin nakasama ngayon sa Via Zoom, ay nawa ay sa pag-record nito ay kanilang madaanan at sila ay makinig sapagkat ito ang aming pagkain na espiritual at kinakailangan namin ito sa tuwina at ito ang nagpapalakas sa amin sapagkat kung wala ang inyong gabay at wala ang inyong mga salita ay wala rin kami. Maraming salamat po sapagkat hindi nyo kami pinababayaan. Bagaman ngayon ay dinadalangin din namin ang aming mga kasama sapagkat ngayon po ay may balita ng bagyo. Nawa po ay ang lahat ay maging mapayapa, mapanatag sapagkat alam namin kami ay hindi niyo pababayaan. Samahan mo po kami sa aming gawain ngayong gabi at kami po ay nananalangin na sana ay marami pa ang makaalaala na meron pong midweek fellowship. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, kapatid na Beth, sa panalangin po. Sige po, atin na pong pakinggan ng ating mahal na pastor para po sa mensahe po sa gabi nito. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At sa gitna po ng ating pong nararanasan ngayon na malakas na bagyo at malakas na hangin po na nararanasan natin, ay isama po natin mamaya ito sa ating pong mga panalangin. Ang aking pong batayang teksto ngayong gabing ito ng ating pong pagninilay ay aking pong pinuha mula po sa Marcos, Kabanata 11, talata 27 hanggang 33. Ganito po ang sinasabi. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan.
Siya'y tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sabihin naman natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwalang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya ganito ang kanilang sagot, hindi namin alam. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kung gawin ang mga ito. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mabuting balita. Muli po ay isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Akin pong i-share sa inyo ang aking pong ginawang PowerPoint para po sa akin pong mensahe. Yan po. Mga kapatid, nakikita niyo po ba ang akin pong screen share? Opo. Yan po. Ang akin pong paksa ay tayong lahat ay may mga karapatan. Ano po yan, Ate Rosel? Okay lang po. Ito. So, ito po ang aking pong paksa sa gabing ito na tayo pong lahat ay may mga karapatan. Lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan, katulad ng karapatang mabuhay, karapatang pumunta sa ibang lugar, karapatang magsalita, karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya at marami pang iba. Mahirap man o mayaman, lalaki ka man o babae, may kapansanan o wala, tayong lahat ay mayroong mga karapatan. So lahat tayo ay may mga karapatan na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Ang ating batayang teksto po ay tumutukoy sa karapatan ni Jesus. Sa kung ano nga ang kanyang karapatan na gumawa ng mga kababalaghan. Karapatang magturo, gaya ni Jesus, siya ay binigyan din ng karapatan na magpahayag ng salita ng Diyos at iba pa na kung saan ay itinanong sa kanya ng mga saserdote at mga eskriba. So ano nga daw ang karapatan ni Jesus na gumawa ng mga kababalaghan at magturo, magpahayag, samantalang siya ay binigyan ng karapatan ng kanyang ama upang ihayag ang
ang kaharian ng Panginoon o kingdom of God o itatag ang kaharian ng Panginoon. Si Marcos ang isa sa mga may akda ng ating pong pinagbatayang teksto na bagamat si Marcos ay hindi isa sa orihinal na mga disipulo ni Jesus, ngunit binigyan siya ng karapatan ng Diyos na maging kabahagi sa kanyang sambahayan. Siya ay naging katuwang ni Apostol Pedro at sa pamamagitan ng kanyang pagmimisyong ito na siyang naging daan upang maunawaan niya ang layunin ng ministeryo ni Kristo at makilala din niya ng higit si Kristo. At sa ganitong paraan ay napaunlad niya ang talentong meron siya o kaloob na meron siya. Sabi nga po ay, our talents are God's gift to us and everything we have is a gift from God and all belongs to Him. So lahat tayo ay pinagkalooban ng talento ng ating Panginoon o kakayahan na katulad ng ating mga alagad na si Marcos at katulad po ng ating Panginoon. At ang ating talento ay God's gift, regalo o kaloob ng ating Panginoon. So binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na maging katiwala ng kanyang mga kaloob na ito. Kaya mapalad tayo kung tayo man ay may kaloob na tinanggap buhat sa Diyos. E tayo po ba mga kapatid, anong talentong kaloob sa atin? At meron tayo. Kung ano man ang mga talentong meron tayo, ay gamitin natin ang lahat ng ito sa ikapupuri ng ating Panginoon. Gamitin ang lahat ng kaloob na meron sa kapakinabangan ng ministeryo ni Kristo. At meron nga pong sinasabi na we have different gifts according to the grace given to each of us. Mula po sa Romans 112 verse 6. So, meron tayong magkakaibang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon according to the grace given to each of us. Sunod, si Marcos ay isang mananampalataya sa panahon ng unang iglesia na madalas na binabanggit sa aklat ng mga gawa. Una, binanggit si Marcos bilang anak ng isang babaeng nagngangalang Maria na ang bahay ay madalas na ginagamit ng mga mananampalataya para magtipon at manalangin. At sa ganitong kwento ng buhay niya ay makikita natin ang kanyang pagbibigay ng karapatan upang maging daluyan ng gawain ng Panginoon ang kanilang sambahayan o ang kanilang tahanan. At ginawa niya ito bilang kapahayagan ng kanyang pakikiisa sa ministeryo ni Kristo. Ibig sabihin po, si Marcos ay naging kapaki-pakinabang sa larangan ng ministeryo ni Jesus sa panahon ng kasaysayan ng banal na kasulatan na bagamat nagbuhat sa isang ordinaryong buhay, ay patuloy nagpaunlad ng kanilang kakayahan o talento na merong nakaloob ng ating Panginoon. Ano yung kaloob? Kaloob na makapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. Ginamit ni Marcos ang kaloob na meron siya para sa kapakinabangan ng gawain ng Panginoon. Kaya kung ano po yung meron tayong kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang Panginoon naman ay nagagala kung ito'y ibigay at ginagamit natin para sa kanyang kapakinabangan, para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Si Marcos ay lumisan sa Jerusalem upang tulungan si Bernabe at Saulo o ngayon tinatawag na Pablo sa kanilang unang paglalakbay bilang misyonero na matatagpuan sa Aklat ng Gawa 12, talata 25. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem na maganap na nila ang kanilang tungkulin at dito na po papasok yung sinasabi natin kanina na uri ng karapatan, na karapatang pumunta sa iba't ibang lugar. Kasi syempre tayo bilang mga tao, karapatan nating maging masaya, karapatan natin na mabuhay ng malaya, karapatan natin yung sabi nga natin kanina na magpahayag, sumamba at sumampalataya sa ating Panginoon. So isa yun sa sinasabi po natin na yung tinutukoy natin kanina. Sa madaling sabi, tayong lahat ay may kanya-kanyang talento na ibinigay nga ng Panginoon na ginagamit natin sa kanyang ministeryo. At hindi pare-pareho. Kaya nakikita po natin yung sama-samang mga iba't ibang uri ng mga kamay po diyan. Yun yung tumutukoy o naglalarawan sa ating differences. Gaya ni Jesus at ni Marcos, sila ipinagkalooban ng karapatan na mangaral, magpagaling, at sila ipinagkalooban ng karapatan na gumawa ng mga himala o kababalagan at marami pang iba.
at ang mga kaloob nilang ito ay kanilang pinagyaman. Ang tinutukoy ni Jesus na karapatan na kanya sinasabi sa mga nagtatanong sa kanyang saserdote at mga eskriba ay ang kanyang angking kakayahan na gaya nga ng kakayahang gumawa ng mga himala. Ganito ang tanong nila na mababasa sa talatang 28. Tinanong siya, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Yan po ang atin pong verse na nasa Marcos, matatagpuan sa Marcos 11, kabanata 11, talata 28. Sinasabi po na Jesus came to the temple in Jerusalem, not for diversion, but teaching the people. Si Jesus ay layunin niya kung bakit siya nagpunta sa templo ng Jerusalem ay hindi para sa pagkakabahabahagi, kundi para magturo sa mga tao. So yun yung ibinigay na karapatan sa kanya ng Panginoon. He said, what authority do I these things? Jesus' purpose is to introduce the gospel or the kingdom of God para ipahayag ang yung salita ng paghahari ng Diyos na bagamat hindi niya direktang sinabi ang sagot niyang ito sa mga eskriba at mga saserdote. Layunin ni Jesus ay para sa ikabubuti at ikapagkakaisa ng marami. Sa madaling salita ay maganda ang layon o intensyon ni Jesus para sa mga tao at marahil ay hindi sila sinagot ni Jesus sa kanilang katanungan dahil alam niyang naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa kanya. Minsan, maingat na isinalaysay ni Marcos ang negatibong tugon at reaksyon ng mga eskriba at mga pariseyo na isa din sa naging obserbasyon o pagtingin ni Apostol Marcos batay sa kanya naging karanasan. Ang pagsalungat ay lalo pang tumindi mula sa pagkakaroon ng mapagdudang puso na mababasa sa Marcos 2, verse 6-7. Sabi po ay may nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? So ganun yung mga naging tugon ng mga eskriba at saserdote kay Jesus habang sa kanyang pagpapahayag at pagmiministeryo. Gayunpaman, ipinapahayag ng batayang teksto nating ito ang taglay na kakanyahan ni Jesus bilang ating Diyos at Panginoon. Hindi lamang siya isang guro, hindi lamang siya isang Panginoon na sinugo dito sa sanlibutan, kundi isang dakilang Diyos na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Binigyan siya ng karapatan ng kanyang Ama na itatag ang kanyang kaharian o yung kaharian ng Diyos o Kingdom of God. At kahit anong hadlang ang dumating sa kanya at kanyang maranasan, ay patuloy pa din siya sa kanyang pagmimisyon. Kaya nga nakikita natin na hanggang kahit na anong pagdaanan ni Jesus ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang pagmimisyon. Isang kapahayagan ng kanyang pagmamahal, hindi lamang bilang isang naglilingkod, kundi pagmamahal sa Panginoon. Patuloy pa din niyang ibinabahagi ang kanyang nakamtan niya, ang kakayahang nakamtan niya sa kanyang Ama at patuloy din niyang ipinauunlad at ibinabahagi. Katulad niya ngayon, mga kapatid, ngayon malakas ang ulan. Talagang bumabagyo. At dahil nga sa dumating na bagyo, ay natandaan ko nga po yung himalang ginawa ni Jesus noong sila'y nasa gitna ng karagatan ay biglang bumagyo. Si Pedro ay kumbaga yung mga alagad ay nag-aalala dahil baka daw lumubog ang bangka, lumubog yung kanilang bangka na sinasakyan. Ay dahil sa pag-aalinlangan at pag-alala ng mga alagad ay ginising nila si Jesus. At sabi nga ni Jesus ay kiniliit ng inyong pananalig. So anong ginawa ni Jesus? Pinatigil ang ulan para pinatigil yung malakas na alon, yung malakas na ihip ng hangin, para mapawi yung pag-aalinlangan at takot, pangamba na nararamdaman ng kanyang mga alagad nung sila nasa kasagsagan nasa kasagsagan ng paglalakbay nila sa karagatan kasama ng mga alagad. Kaya isa yun sa akin pong masasabi na nandoon yung karapatan ni Jesus na gawin yung paggawa ng mga
himala upang makatulong, no? Makatulong sa ikabubuti ng kanyang kapwa, ano po, at sa maging pagpapala para sa marami. So ito yung kakayahang nakamtan niya sa kanyang ama at patuloy nga po niyang ibinabahagi. At sa huli nga po, ang tala ni Marcos ay madalas nakapalooban ng mga karagdagang detalye na tumutulong sa atin na mas lubos na mapahalagahan ang pagkahabag ng tagapagligtas at maging ang pagpapakilala ng kanyang karapatan upang gumawa ng mga kababalaghan. Isang napakalaking bagay ang pag-aaral natin ganito linggo-linggo mga kapatid. Sa pamamagitan nito ay hindi lamang pinaunlad nitong ating karunungan sa salita ng Diyos, kung tinutulungan din nito tayo upang pandayin ang ating mga kakayahan na makapagpahayag din ng kanyang salita. At karapatan natin ito na maging kaisa ni Jesus. Tayo inaanyayahan na maging daluyan ng pagpapaunlad ng mga kaloob na gaya ng ginagawang panghihikayat ni Jesus sa mga tao. Yan, kanina nagkwentuhan tayo katulad ng ating pagbabahagi na papaano natin ma-reach out ang ating mga kapatid sa gitna ng pandemya. No? Tayo ba ay pupunta sa mga bahay para sila ay ating makagampan at doon tayo magpe-prayer meeting? Sabi kanina ni Ate Beth, mukhang delikado, Pastor, at medyo ang ating kalagayan ngayon ay hindi possible na tayo ay magbahay-bahay. Pero nag-iisip pa rin tayo, nandun pa rin yung ating concern at pagmamahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya dahil sa pagnanais natin na ma-reach out sila at mapalakas ang kanilang damdamin at pananampalataya at kaugnayan sa Panginoon, ay nandoon yung pagmumungkahi natin na sabi nga ni Kuya Owie kanina ay ano kaya, Pastor, tayo ay mag-meeting sa linggo kasama ang bose. So yun, diba? Gumagawa tayo ng kaparaanan upang mapalakas at mapasigla yung buhay, pananampalataya at buhay ng ating mga kapatid sa iglesia. At karapatan natin na ito ay ihayag sa kanila. Karapatan din nila na sila ay maging kaisa ng ating Panginoon. At tayo inaanyayahan na maging daluyan ng pagpapaunlad ng kanilang buhay. Naging daluyan ng pagpapaunlad ng ministeryo ni Kristo. At kaya nga, dahil sa ministeryo ni Kristo at dahil kay Kristo ay umanlad din si Marcos at marami at ang mga alagad, iba pang mga alagad. Kaya ang kaloob ng ito ay buhat sa Diyos at ito ay kanya lamang pinagyayaman. Kung kaya tayo po ay mayroong mga kaloob, ay gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Yan po. Yan. Ang atin nga pong, sa huli po ay akin pong iniiwan ang isang mensahe na mula po sa aklat ng Roma 12, talata 6. Yan, nilagyan ko po ng puno na mayroong mga bunga. Ano po yung bunga? Yung living the fruit of the Spirit na kailangan nating panatilihin. Yung mga prutas na, yung mga prutas na bunga ng punong ito. Edi yung pong love, joy, self-control, gentleness, peace, faithfulness, generosity, patience, and kindness. Yan ang kailangan din natin pong patuloy na ipahayag. Pag-ibig, kagalakan, pagpipigil sa sarili, pagbabahagi o pagmamalasakit sa kapwa, kapakumbabaan at pananampalataya at kapayapaan, pagtsatsaga at kabaitan o kabutihan. Yan ang mga bunga na dapat natin pong ibahagi sa ating pong kapwa. At gayon din naman po sa Roma 12, verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Gamitin natin ang mga kaloob para sa ikalulugod ng ating Panginoon, para sa kanyang kaluguran. Pagkayamanin natin at patuloy na pandayin ang lahat ng ito. Muli po ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagbabahagi. Ganun po sa mga balita po natin at sa mga prayer request po natin. Atin pong isama sa nagpapasalamat po pala yung pamilya ng Ate Elsa dahil nakalabas na po sila
sa ospital. So yun, pagpapasalamat po sa kagalingan ng sambahayan ng kapatid ni Elsa dahil nakalabas na po sa ospital. At ganoon din po, sama daw po sa panalangin yung naging kaarawan po ng nagpapasalamat ni Ate Evelyn Junela. Yan. Papasalamat po siya sa panibagong taon ng kanyang buhay. Siyempre po, isama natin sa ating mga panalangin ang ating bansa po. Lalo ngayon, yung bagyo, sana maging ligtas po ang lahat ng mamamayan po. Lalo hindi yung mga mamamayan na malapit sa mga danger zone, mga prone sa mga sakuna po. At ganoon din po sa mga manggagawa po natin na nasa banig ng karamdaman. Ganoon din po mga elderly natin at mga kapatid po na patuloy na nakipaglaban sa kanilang karamdaman. Kapatid na Maisa at iba pa po, si Doc Pipoy at sa lahat-lahat pa po ng mga kapatiran natin na nasa banig ng karamdaman. Siyempre ang OFW po, mga manggagawa natin, siyempre, at iba't ibang sektor po natin lipunan, manggagawa, magsasaka, mga guro, at iba pa pong mga nagtatrabaho sa lipunan. Sige po, baka may mga prayer request po kayo. Ma'am Beth? Ma'am Rosette, baka may mga prayer request po? Kapatid Owi, para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng aking pong kumaring Perla Belen. Ayun po, para po sa kapayapaan ng pagbisan ng kaibigan po ng ating kapatid na Rosetta Perla. Belen po. Perla Belen, ayun po. At siyempre po, ating iglesia po siyempre. Kasama po natin yung itong panibagong taon ng yung ecclesiastical year natin po. Isama po natin po na maging maayos at kung ano man yung programa po ng ating iglesia at ng buong UCCP po ay maisakatuparan po natin. Kung wala na po ay tayo po umawit po sa i-share po ng ating mahal na pastor. Two years into my marriage, I found out that my husband had a mistress. Whenever I asked him about it, instead of being sorry or explaining himself, he would hit me. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true.
heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, breathing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Okay. Pwede kaya po na tayo po ay manalangin ng bawat isa. Pwede kayang mahingan natin ng bawat isa. Halimbawa po ay at si Ate Rosette, hinihilingan po na manalangin para sa kalagayan ng ating panahon ngayon at sa ating pong pamayanan. Si Ate Beth naman po ay sa ating iglesia at ako na po yun sa mga may karamdaman. Sige po, tayo po'y manalangin. O makapangyarihang Diyos na aming Amang sumasalangit. Sa sandaling ito po, Panginoon, na kami ay lumalapit sa iyo, dumudulog, humihingi ng iyong awa at habag, lalo tigit sa nararanasan ng aming buong bansa. Dala ng masungit na panahon ng bagyong Dante. Panginoon, batid mo po ang iba't ibang lalawigan at mga lugar na sinasalanta at nasalanta na po ng sungit ng bagyo. Panginoon, dalangin po namin na nawa po kayo ang maging lakas, sandigan ng mga nawalan ng tirahan na ikabubuhay at ang iba ay nawala ng minamahal sa buhay. Nawa po, Panginoon, ang aming pamahalaan ay makapagbigay ng tulong sa lalo't higit na nangangailangan at mga aba. O Diyos, batid mo rin ang mga pangyayari na kung saan may mga nagaganap pa ring mga sunog at mga hindi magandang pangyayari sa mga kabataan namin na nakikilahok sa mga riot sa lansangan. Panginoon, nawa mga kabataang ito ay mamulat ang kanilang kaisipan na sila ay mayroong pananagutan. Meron nga rin po silang karapatan, subalit ang kanilang karapatang ito ay meron ding katumbas
na pananagutan. Nawa ipaunawa mo po sa aming mga kababayan, lalo't higit doon sa mga nawawalan na rin ng pag-asa dahilan nga sa sunod-sunod na mga hindi mga maaayos na kalalagayan sa kanilang pamumuhay at kabuhayan, na manatili silang matatag, kumakapit, umaasa, dumadalangin, sapagkat kayo lang, O Diyos, ang pwede naming maging sandigan at lakas sa lahat ng mga unos at mga pagsubok sa buhay. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga nagagawang lisya o kamalian at kasalanan. Alam po namin na kung kami ay malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Subalit, kung kami lalong kakapit, lalo kaming magiging malapit, nariyan ka upang kami alalayan at gabayan. Nawa, Panginoon, maalis na ang masamang panahong ito at lalo't higit, Panginoon, ay bigyan niyo po ng mas maayos na pamumuhay ang aming mga kababayan. Alam niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Alam niyo po, Panginoon, ang aming mga hinihiling. Hindi man po namin bigkasin ng aming mga labi. Kalastas niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso at isipan. At lahat po ito ay direktang aming inilalapit at idinudulog sa iyong makapangyarihang pangalan. Diyos Ama, sa gabing ito, nawa po ay ingatan niyo ang bawat isa sa amin. Nawa sa amin pong pagtulong, ikaw nawa, O Diyos, ang aming maging sandigan. Muli po, Panginoon, ang lahat ng aming panalangin, ang lahat ng aming pagsusumamo ay amin pong inilalapit sa pinakamatamis na pangalan ng aming mananakop at tagapagligtas, ang nag-iisang Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Happy birthday. Sa pagpapatuloy po ng aming pong panalangin, Panginoon, ay amin pong buong pusong inilalapit sa iyo ang aming pong mga kapatiran ng Iglesia na nananatili at patuloy na nakakaranas, nakakadama ng kanilang mga sakit at karamdaman sa kanilang pangkalusugang kalalagayan. Amin pong panalangin sa iyo ang aming pong kapatid na Sunny Fernandez, ang aming kapatid na Maisa, na sa nalalapit niyang operasyon, Panginoon, ay ipahintulot mo po nawa ng iyo pong kaawaan at ang iyong pagmamahal at ang pagdamay sa kanya at pagpapalakas ng kanyang kalooban ng kanyang maranasan upang mapagtagumpayan niya ang kanya pong operasyon na pagdaraanan. Nawa po, Panginoon, ay pagpalain mo po sa tuwina ang buong kaaniban ng kanilang sambahayan at lagi pong sasamahan sa lahat ng panahon, ganoon din sa kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. Lahat ng bahagi ng kanila pong sambahayan ay lagi niyo pong pagkakalooban ng inyo pong kalusugan at pagpatnubay sa lahat ng panahon, Panginoon. Marami din pong salamat sa mga dumalo at nakiisa sa gawaing ito ng pulong panalanginan, ang napakahalagang gawain ng iyong ministeryo na kung saan ay itinuro at iminulat mo para sa amin
na kung saan ay dapat na maglaan ng aming pong pananalangin sapagkat alam namin na ang panalangin ay isa sa makapangyarihang paraan at gabay upang kami ay magkaroon ng panahon na makaugnayan ka at ang aming mga bagay na nais na ilapit sa iyo ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng aming pong pananalig. Amin pong panalangin sa iyo ang buong sambahayan po ni Kuya Owie. Salamat po sa kanya pong patuloy na pagtugon sa larangan ng gawain ng Iglesia, sa buhay ministeryo, Panginoon. Nawa po igagawad mo po sa kanya ang iyo pong patuloy na pagsama, lalo na sa patuloy niyang paglilingkod sa iyo pong ubasan. At sa magiging susunod pa niya na ministeryo na tatahakin, Panginoon, nawa ang iyo pong patuloy na paggabay at pagyakap kay Kuya Owie kasama ng kanyang buong pamilya, nawa po ipagkakalob mo po para sa kanya. Amin din pong panalangin ang buong sambahayan ni Ate Beth na kung saan, Panginoon, ay ilalayo mo po sila sa banta ng COVID-19 at marami pong salamat sapagkat sa kanyang paglalaan ng panahon ding ito, Panginoon, ay naroon ang kanya pagpapahayag ng kanya pong pakikiisa sa buong buhay ng gawain ng Iglesia ng FEC. Salamat po sa kanya pong ibinabahagi na kanyang karunungan at kakanyahan upang sa patuloy na pagpapaunlad ng iyo pong misyong ito. Salamat din po sa pakikibahagi rin po ni Ate Rosette sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin ng iba yung pag-iingat, lalo na po sa kalagayan ng panahon po namin ngayon. Nawa po ipatuloy mo pong papatnubayan ang buong kaanib ng sambahayan ni Ate Rosette at gayon din po sa lahat ng kanilang paglalakbay at sa kanyang pangunguna din sa aming pong ministeryo ng school. Nawa po ang iyo pong laging kalakasan at ang iyong patuloy na pagsama at pagkalingat, pagmamahal kay Ate Rosette sa kanyang buhay, paglilingkod, Panginoon, ay iyong ipagkakaloob sa kanya at kasama ng kanyang buong kaanib ng kanyang pamilya. Gayon din po, ay ilalayo niya rin po sa banta din ng COVID-19 at alam namin, Panginoon, at gano'n na lamang ang aming pong pananalig sa inyo na dahil po sa kalalagayan po namin ngayon ay hindi po hindi isang biro lamang ang COVID-19. Kaya nawa po, Panginoon, ng iyong higit na gabay para sa amin, ang aming kailangan. Sa lahat din ng kaanib ng aming pong iglesia, kung saan man sila, Panginoon, naroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ay iyo po nawang pag-iingat at kaligtasan para sa sa kanilang lahat, ay iyo pong ipapadama. Pagpalain mo rin po sa tuwina sa patuloy na ang patuloy na kaaliwan at patuloy na pagdamay mo sa buong sambahayan ng aming kapatid na Elsa Magkawas. Nagpapasalamat po kami sapagkat nandoon ang iyong kapahayagan ng iyong puso na hindi ka kailanman nang iiwan sa iyong mga anak. Nakikita namin na sa pamagitan ng iyong mga pagpapala na inihahatid at ibinabahagi sa aming pong mga kapatid sa pananampalataya, ay naroon ang aming pong pagtanaw at nakikita namin yung iyo pong kahabagan at ang iyo pong mga himala na ginagawa mo para sa buhay ng bawat isa. Tunay na iyong pag-ibig ay hindi nawawala sa buhay ng iyong mga mananampalataya at gayon na lamang aming pong pagpapasalamat sapagkat yung patuloy na ilalayo ang aming pong mga kapatid sa iglesia, sa pananampalataya, Panginoon, na katulad ni kapatid na Elsa Magkawas at ang lahat ng kaanib ng kanyang sambahayan ay patuloy mo pong iniingatan. Marami pong salamat, Panginoon, at ito po ay isang pagpapala na hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi isang kagalakan para sa amin na ang aming pong mga kapatid sa pananampalataya ay hindi mo pinababayaan. Panginoon, gayon din po, dalangin namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Alam namin, Panginoon, na hindi ikaw lamang ang nakatatalos ng kanilang mga kalalagayan roon. Lagi mo silang ilalayo sa anumang mga panganib ng buhay, lalo na rin po sa umiiral na pandemya, Panginoon. Huwag mo po silang iiwanan, ipababayaan man sa kahit anumang mga gawain po nila, lalo na sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga
kinakasalamuha po mga tao, Panginoon. Alam namin na sila'y malayo, kaya naman, Panginoon, tanging ang iyo pong patnubay rin at pag-iingat para sa kanilang iyo pong ipagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa naging pag-aaral namin ito at pagninilay ngayong gabi at ang lahat ng mataas na pagpupuri at ang aming pong pagsamba sa iyong banal na pangalan ay aming pong ipinapahayag at ganoon na lamang ang aming din pong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ay patuloy nagiging Diyos ng aming buhay at ng aming patuloy na nararamdaman ang iyong banal na paglilingkod para sa amin. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa matamis sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na mananakop at tagapagtaguyod ng buhay natin. At ganoon din po, Panginoon, marami din pong salamat kay Isa sa kanya din po palang pag-host, sa kanyang paglilingkod bilang isang kabataan ng aming pong iglesia. Nawa din po, samahan niyo rin po siya sa kanyang pong patuloy na pagkamit at pagtupad ng kanyang mga pangarap sa buhay kasama ng kanyang buong sambahayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Po, maraming salamat po sa lahat ng isa po sa ating sa Zoom at sa lahat po ng manunood at nanonood sa ating Facebook Live. Nawa ang pagpapala po ng ating Panginoon ang laging sumating po. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Good night po. Good night po. Peace.